I'm sorry. Belle? Belle? Magpapaliwanag ako. Belle, magpapaliwanag! Belle! Belle! Tyrone? Tyrone, halika. Tyrone, mag-usap pa tayong dalawa. Halika. Ipapakilala ko sa iyo yung tatay mo. Halika. Belle? Belle, please, pakinggan mo ako. Please! Belle, please, pakinggan mo Don't ako. touch me! All along, tama pala si Mommy. Please. Pakinig ka sa akin, magpapaliwanag ako. Malinaw na ang lahat eh. No! 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 Magpapaliwanag. No! Kaya pala ganun si Mommy eh. Kasi may nararamdaman siyang hindi tama sa inyong ni Tita Rosel. Mali eh. Mali eh. Mali yung nakita mo. Let me explain. No. Belle, please. I don't want to hear any of your lies. Pakinggan mo. No! Please, Belle. No! Dad! Pinagtanggol kita kay Mommy. Tapos, malalaman ko, niloloko mo pala talaga siya? Ha, Dad? You expect me to believe you now? I am so disappointed in you. Anong balita, Magno? Nahanap mo na ba si Tyrone? Wala pa. Pero andito kami ngayon kung saan posible siyang daanan. Bilisan niyo na yung paghahanap. At kung buhay pa, gawin niyo na yung dapat niyong gawin. Wala na, patay na yun. Sa taas ba naman ng tulay at di siya makakaligtas sa tama ng baril? Siguraduhin mo. Ayoko yung hinala lang. Mommy? Mommy, I'm so sorry. I'm so sorry. I just realized na all this time, ikaw dapat ang kinampihan ko and hindi si Dad. And now, I know na valid ang lahat ng naramdaman mong pagdududa sa kanya. I'm sorry. Of course, I'm his wife, kaya nararamdaman ko yun. Pero, what made you say that? Belle, please. Please answer the phone, please. Hello? Sir, search and rescue operation po ito. May tagpuan po kaming bangkay. Pwede na pong i-identify ito ngayon. Baka siya na ang hinahanap nyo. Sige po, pupunta ako dyan ngayon. Chief, ano po update? This way, sir. Pareho ang description nyo sa hinahanap natin. Lalaki, nasa 20 to 25 years old. Mr. Suhen, nasa 5'7 to 5'9 ang height. Saktong-sakto, sir. Identify nyo na lang po, sir. Doc, natatakot kami baka naapektuhan yung utak ni Rosel. Meron kasi siyang nakikita na hindi namin nakikita. Yung anak niya,
Pero bata pa yung anak niya doon. Naiintindihan ko po ang pag-aalala ninyo. Pero base po kasi sa observations namin, wala ho kaming nakikitang senyales ng brain damage or mental illness. Dok, bakit po kaya ganyan yung nangyayari kay Rosel? Yung nangyayari ho kay Rosel, ang tawag po doon ay bereavement-related hallucinations or grief-induced visions. Ano po, kapag sobrang bigat ho kasi ng trauma o pagkawala, lalo na ng isang anak, ang isip po ng isang ina ay maaaring mag-produce ng vivid images ng mahal niya sa buhay na nawala. At madalas nga po, yung batang version, yung naaalala nila, kasi ano po yun yung alaala na may mabigat talaga na emotional attachment. Pero, Doc, ang ibig ba sabihin nito, mawawala din yon? Opo, malalampasan niya po yan. Kaya nga po ang kailangan niya po ngayon, emotional support ng pamilya, katahimikan at sapat na pahinga. So, wala naman kaming dapat pag-alala. Normal na po ang lahat ng lab tests niya. In fact, inilipat na po namin siya sa oral medications, kaya nga wala akong nakakabit na ngayon sa kanya. Ngayon, kung tuloy-tuloy po yung improvement, pwede na po siyang ma-discharge. Pero kung dumalas o tumindi pa yung mga mararanasan niya, doon na lang po natin i-consider yung referral sa psychiatrist. Salamat po, Doc. Papaayos ko na po yung bill niya. Sige po, I'll go ahead. Salamat po. Salamat, Dok. Ate, ako na lang yung mag-settle ng bill. Dapat lang. Alangan namang i-ask mo pa sa akin. Madam, wala na ba kayong tsansa na magkaayos ni Darius? Ano sa tingin mo? Si Chris. Hello, Chris? Nakita niyo na yung bangkay?